Let's go to arrest. So arrest is defined as the taking of a person into custody in order that he may be bound to answer for the commission of an offense. Taking of a person into custody. Ibig sabihin, kukunin nila yung tao at ilalagay sa kustodiya nila. Ibig sabihin, they would be responsible for his person and he will be bound to answer for the commission of the offense. Ibig sabihin, pananagutin siya doon sa inaakusa laban sa kanya. In effect, arrest is a form of restraint on the liberty of an individual. Kasi 'di ba, dahil nga naaresto ang isang tao, hindi siya pwedeng umalis-alis, hindi siya pwedeng mag-mall. Kailangan nandun lang siya sa istasyon, kaya physical na kukunin siya, mare-restrain siya. Suspected of or charged with a crime undertaken for the purpose of bringing that person to justice. So, ang inaaresto lang dapat ay yung mga suspected of or charged with a crime. Isa siyang suspect or nasampahan na siya ng kaso. Purpose of an arrest, to ensure the appearance of the accused in court para sure na dadating siya kapag pinatawag sila sa korte, to prevent the accused from committing further harm or escaping, para hindi na dumagdag yung mga krimen na pwedeng maakusa sa kanya and para hindi siya makatakas. To initiate the criminal justice process. Kasi 'di ba, if you can remember in your CLJ1, criminal justice system, magsisimula ang lahat-lahat. Makakapasok ang isang akusado sa loob ng CJS kapag siya ay naaresto na. So allowing investigation, charging, and trial. Arrest versus detention. Anong kaibahan? Arrest is the initial act of taking custody. Initial, ibig sabihin, unang ginagawa. Whereas detention may continue after a lawful arrest. Ibig sabihin, tapos na ang arrest, pero it's possible na you are still detained. Siyempre, taking of a person into custody. Pero kapag ikaw ay na-detain, pwedeng nasa police station ka pa sa kanilang lock-up jail. Pwede ring nandoon ka na sa jail kung saan in charge ang BJMP. Okay, that's considered detention. Next is arrest versus search and seizure. Although conceptually linked, an arrest specifically concerns taking a person into custody. Pag sinabing arrest, tao ang kinukuha. Pag sinabi namang search and seizure, this generally refers to property or evidence. Ang kinukuha dito ay mga bagay. So, method of effecting an arrest. How arrest is made. The rule states that an arrest is made by an actual restraint of the person to be arrested or physical custody. Paano ginagawa? Restraint does not necessarily require handcuffs. It may be physical holding or any act indicating the intent to deprive the person of liberty. So, pwedeng iposas, pwede rin namang hindi iposas. Hindi naman required. Siyempre, depende na yan sa sitwasyon. Baka naman 98 years old na, hindi na makakatakbo yun. 'Di ba? Pero kung lumalaban yung tao yun, pusasan mo siyempre para din sa safety mo as the law enforcement officer, 'di ba? As the one effecting the arrest. Then we also have voluntary submission. Arrest can also occur by the person's voluntary submission to the custody of the person making the arrest. So for example, ako, naakusahan ako, pwedeng mag-voluntary na ako na pumunta dun sa istasyon at kumbaga susuko na ako. Hindi ko nahihintayin na kumatok pa sila sa bahay ko, diretso na ako sa police station. Tabi nyo, ako na. Parang ganun. That's voluntary submission. Okay, for instance, if a suspect upon learning that the police have a valid warrant yields to their authority voluntarily without any physical compulsion, hindi na kami magtatalo, wala nang pilitang mangyayari, ako na ang pupunta doon sa istasyon. So that is also a method of effecting an arrest. Another one is no unnecessary force. No violence or unnecessary force shall be used in making an arrest, and the person arrested shall not be subjected to any greater restraint than is necessary for his detention. Excessive force can subject the arresting officer to administrative, civil, or even criminal liability. So from the term itself, huwag ka nang mag-e-exert ng kahit anong force na hindi naman kailangan. Kapag ang sitwasyon, pinapakita niya na kailangan talaga ng force, then that's fine. But yun na nga, kung hindi naman lumalaban, kung it would be physically impossible for that person to run, to escape, no unnecessary force talaga ang kailangan. Duty to inform. So, the arresting officer must inform the person to be arrested of the cause of the arrest. Bakit siya inaaresto? Ano yung offense? If with a warrant or the circumstances justifying a warrantless arrest, that a warrant has been issued or the basis for a warrantless
arrest. Basta ang sinasabi dito is that kailangan sabihin mo doon sa tao kung bakit mo siya inaaresto. Hindi yung bigla-bigla ka na lang namumusas, bigla-bigla ka na lang nangahamblot. So this is in line with constitutional due process and the right to be informed of the nature and cause of one's arrest. Exceptions: the person flees or forcibly resists arrest before the officer has an opportunity to inform him. Tumakbo yung taong inaaresto or pumapalag yung taong yon. So kahit hindi mo muna sabihin kung bakit mo siya inaaresto, siguraduhin mo munang maaresto mo siya. Okay? And then the provision of information would imperil the arrest kasi baka armed and dangerous yung suspect mo. Baka immediate action is required to prevent harm. Baka mas marami pa ang magiging problema ninyo kapag pinagsasabi mo kung bakit mo siya inaaresto doon sa time na inaaresto mo siya. Kasi pwede mo naman nga ring sabihin yon after mo na siyang napusasan. Kasi 'di ba? Hindi mo lang naman siya poposasan kapag hindi siya pumapalag. Pero kung pumapalag siya, syempre dyan, pupusasan mo siya. And baka nga dahil magulo siya, baka hindi ka magkaroon ng opportunity para sabihin kung bakit mo siya inaaresto. So, constitutional rights upon arrest. First one is the right to be informed of constitutional rights, yung iyong Miranda rights, na meron siyang karapatang manahimik, that he has the right to remain silent, that anything he says can be used against him in any court of law, that he has the right to counsel, and if he cannot afford a lawyer, one will be provided for him. Under Philippine law, custodial investigation begins when a law enforcement officer starts to ask questions intended to elicit admissions or confessions. Hence, reading the Miranda rights is crucial at the start of questioning. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-question, magtanong-tanong doon sa suspect mo hanggat hindi mo siya nababasahan ng kanyang Miranda rights. Kasi, kapag hindi mo binasa yan, that would be unconstitutional. And yung mga makukuha mong ebidensya, testimony mula doon, hindi mo siya magagamit. Second one is right against use of involuntary confessions. Yun na nga, kasasabi ko lang. Any confession or admission obtained in violation of these rights is inadmissible as evidence. Requirements for a valid warrant must be based on probable cause personally determined by the judge. So, hindi pwedeng haka-haka lang. Kailangan merong probable cause at si judge ang magde-determine nun. Must particularly describe the person to be arrested. Hindi mo pwedeng sabihin, yung lalaking nasa 30s po, sir, nakatira dito sa barangay Masiyahin. Hindi pwede ganun. It has to be very specific kung sino yung inaaresto mo. Must be supported by an oath or affirmation of the complainant and witnesses. Kailangan magte-take oath yung nagko-complain. Sabihin natin yung police officer or witnesses. And then once a valid warrant is issued, the law enforcement officer may execute the warrant anywhere within the Philippines unless restricted by the court. So hindi porket inisyo ang warrant, sabihin natin dito sa Angeles City, ay hindi na siya applicable sa Manila. Applicable siya. Kahit saan sa buong Pilipinas, applicable ang warrant of arrest. Regardless kung saang court ito in-issue. The officer must identify himself or herself and show the warrant or at least inform the arrestee of the existence of the warrant unless providing details would imperil the arrest. So kapag hiningi sa'yo ang warrant of arrest, dapat maipakita mo. Pero hindi naman porket hindi mo dala sa pagkakataon na yon ay hindi na legit yung arrest. Pwede naman kasing ipakita yung warrant of arrest kapag nandun ka na sa stasyon. Depende nga. Baka kasi tumatakbo siya, baka nanlalaban siya, yung mga ganun. Time of execution. Unlike search warrants that must generally be served during daytime, kasi pag search warrant, dapat umaga lang. Daytime lang pwedeng ma-serve ang search warrant. Pero pag warrant of arrest, kahit anong oras, pwede yan. Arrest warrants can be served any time of day or night, provided the officer complies with the rules and does not abuse authority. Then duty after execution, the arrested person must be brought before the issuing court without unnecessary delays. Then the officer must make a return on the warrant detailing how it was executed and the date of arrest. Kasi ang warrant of arrest, merong expiration, kumbaga. In a sense, yung expiration na yon would be 10 days. Pagkatanggap mo doon sa warrant of arrest, kailangan within 10 days na i-serve mo na yung warrant na yon doon sa inaaresto mo. If after 10 days hindi mo siya na-aresto, magiging valid pa rin naman yung warrant of arrest, but you have to go to court and explain to the judge why you weren't able to execute the warrant. In search warrant kasi, hindi na pwede
Yun talaga ang legit na may expiration date, search warrant. Next is warrantless arrest. Merong basically tatlo. So while the general rule is that no person may be arrested without a valid warrant, the law provides exceptions found in Section 5, Rule 113. First one is in flagrante delicto, caught in the act. When the person to be arrested has committed, katatapos niya lang gawin ang isang krimen, is actually committing, ginagawa niya, nakikita mo, ginagawa niya yung krimen, or is attempting to commit an offense. Nakikita mo siya, parang kumbaga bumibuelo na siya, gagawin niya na yung krimen in the presence of the arresting officer, then that person can be arrested kahit wala ng warrant. Syempre, nakikita mo na nga ginagawa yung krimen. Pupunta ka pa ba sa court para mag-request ng warrant of arrest? Syempre, hindi na. Nakikita mo na nga di arestuhin mo na. Requires personal knowledge on the part of the arresting officer. He must witness the criminal act or any overt act indicating the crime is being committed. That's for in flagrante delicto. Kailangan yung police officer, kung ako yung police officer, nakikita kitang ginagawa mo yung krimen, then that would qualify as in flagrante delicto. Then, number 2 is hot pursuit. When an offense has been committed and the arresting officer has probable cause to believe based on personal knowledge of facts or circumstances that the person to be arrested has committed it. The concept of just been committed implies an element of immediacy or recentness, and the officer's inference of probable cause must be grounded on overt acts, not mere suspicion. So in hot pursuit, alam mong katatapos lang magawa ang isang krimen. The police officer has personal knowledge na katatapos nga lang ng isang krimen at hinahabol mo na siya. So that's hot pursuit. And dapat overt acts ang nakita mo, hindi yung suspecha mo lang na feeling ko siya yung gumawa. Hindi pwede yung ganon. That won't be considered hot pursuit. Yung probable cause dapat nga raw grounded sa overt acts. When we say overt, something that is done in the open. Nakita mo. Overt act. And the number 3 is escapee. When the person to be arrested is a prisoner who has escaped from a penal establishment, a place where he is serving final judgment or is temporarily confined while his case is pending or while being transferred from one confinement to another. Escapee. Tumakas siya. For example, nakadetain siya sa jail. Sabihin natin kung dito yan sa Angeles, sa 174, sa Angeles City District Jail. Tapos, yun na nga, nakatakas siya. Pwede mo siyang arestuhin kahit wala ng warrant. Kasi in the first place, wala naman talaga siya dapat sa labas. Dapat nandun siya sa loob ng jail, di ba? Same as with a person in prison. Syempre, prison na nga, di ba? So, convicted na siya kapag nasa prison na. At kapag escapee yan, hindi mo na nga kailangan ng warrant. Hindi ka na magfa-file ng request para mag-issue ng warrant si judge. Hindi na, matik na yan. Kasi nga, again, wala naman talaga dapat sa labas yung tao, di ba? So here, the legal basis is that the escapee is under an existing legal process or custody. Thus, no new warrant is necessary. And then, additional jurisprudentially recognized instances. So we have citizen's arrest. So ito yung mga private individual na nagpe-perform ng warrantless arrest under the same circumstances. In flagrante delicto, nakita lang din nila na may ginagawang krimen. Pwede yun. Pwedeng sila ang mag-arrest kahit hindi na sila tumawag ng police. Citizen's arrest. Hot pursuit or escape of detainees. However, they must immediately deliver the arrested person to the nearest peace officer or judicial authority. So pagka-execute nila ng citizen's arrest, automatically dapat madala na nila sa pinakamalapit na police station yung inaresto nila. And then we have extended hot pursuit doctrine. In some cases, the Supreme Court has recognized that there can be a continuing pursuit so long as the pursuit is not unreasonably remote in time or circumstance. Then, procedure after arrest. First one, delivery to proper authorities. The arresting officer must deliver the arrested person to the nearest police station or jail without delay, along with a statement of the circumstances of the arrest. Failure to do so may render the arresting officer liable for arbitrary detention or other violation. Kailangan madala ka agad sa police station or sa jail. Hindi kayo pwedeng tumambay muna. Kasi kapag ganon, that officer may be liable nga for arbitrary detention or other violations pa. Kaya matik yan, pagka-aresto, dalhin agad sa police station. And then booking and documentation. The arrested person is usually subjected to booking procedures, personal information, fingerprinting, taking of photographs, and other identifying details. Kukunin mo na yon. Matik na yan. Pagkadala mo sa kanya sa police station, yun na nga, kukunin mo na yung kanyang personal information,
kukunin mo na yung kanyang fingerprint and other things. And then, number 3, filing of appropriate complaint or information. The prosecutor must evaluate whether there is sufficient basis or yung tinatawag nga na probable cause to formally charge the accused in court. If the prosecutor finds probable cause, an information is filed in court. If the case was initiated by complaint, it goes through inquest or preliminary investigation as required by law. Itong iba't ibang terms na to, pag-uusapan natin to sa sunod na lesson natin. And then we have right to bail, piyansa. If the offense is bailable, the accused has the right to be released on bail pending trial, subject to conditions imposed by the court. Take note, hindi lahat ng offense ay bailable. Syempre, for violent crimes, usually non-bailable naman yung mga yan. So this is rooted in the constitutional right to bail except for offenses punishable by reclusion perpetua. Ayun na nga, violent offenses to. And reclusion perpetua is imprisonment of 20 years and 1 day to 40 years when the evidence of guilt is strong.